So, Acts 2:42 to 47. This is the word of the Lord. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then, fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now, all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. 46. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, review tayo kagabi sa session number 1. Tatlo yung sessions natin. So, session number 1, saan galing yung pagkakaisa natin or union natin? So, we have argued na ito ay galing sa pakikipag-isa natin kay Christ. No? So, bago tayo magkaroon ng union sa isa't isa, may union muna tayo kay Christ. Siya yung isang ulo, tayo ay bahagi ng ng iisang katawan niya. So, yun yung kagabi. Ngayon naman, ang tatalakayan natin ay yung mga mapagtatagumpayan natin or dapat nating pagtagumpayan habang magkakasama. Yun yung session 2. Later, sa last session kay Pastor Erdy, para saan lahat ng pagsasama at pagtatagumpay na to? For what? And Pastor Erdy will argue it's for the glory of God. So dito tayo sa session 2. Ang pinaka-main point natin, I will propose na to simula pa lang, na pwedeng magkaroon ng tagumpay sa mga mananampalataya laban sa kasalanan, kasinungalingan, at pagdurusa sa pamamagitan ng pinagsasamahang buhay sa Ebanghelyo. So pwede. There can be triumph dito sa tatlong to. Sa kasalanan, there can be triumph over falsehood, kasinungalingan, and there can be triumph despite suffering ng mga believers. No? At mangyayari to sa kanilang shared life sa gospel. So pero, bago natin i-unpack yung pinaka-main point na yon, gusto ko manang dalhin kayo sa history. Tignan natin sa history kung ano yung ginawa ng church or ng mga Christian sa kasaysayan ng magkakasama at ng mag-isa. Ano ginawa sa history ng mga church, Christians, ng magkakasama at ng isa. Bakit ganito yung landscape ng mga churches ngayon? So, yan ang gusto kong tunghayan natin. And then we will get some lesson there. Tapos, saka tayo magpapatuloy. So, bakit sobrang individualistic ng Christian faith today, 2025? Anong reason? Of course, ang isang reason yan ay dahil may nangyari sa history at product tayo ng mga pangyayari na yon. So, hindi yan isang bula lang na, wala lang, ganito lang kami ngayon. Hindi, may nangyari. Bakit tayo ganito ngayon? So, una, early church. Of course, sa early church, after ng mga apostles, talagang nagpipreach sila na kailangan ng isang tao ay ma-convert from the heart. No? Si Apostle Peter, he preached from the heart sa Acts chapter 2. At kapag ang isang believer, tumanggap na siya ng word, ibig sabihin, naging Christian na siya, saka siya papasok sa covenant community. So basic yon, that's what happened. Now, punta tayo sa medieval church. 4th century to 15th century, dito na ngayon magkakaroon ng problem. Kasi yung Christian faith ay naging accepted religion ng Rome dahil kay Constantine. No? So dati pinipersecute yung Christians, ngayon niyakap na yung Christians. Nung niyakap na yung Christians, pinilit na yung Christian faith sa lahat.
Kapag mamamayan ka ng Rome, dapat i-baptize ka. Kapag mamamayan ka ng Rome, sa pilitan, dapat magikang kabilang sa pananampalatayang ito. So, it gave birth to a Christian society. Nagkaroon ng infant baptism. Lahat ng pinapanganak dapat i-baptize. No? Pag pinanganak ka, dapat i-baptize ka. Ibig sabihin, ang nangyari sa time na yon, yung personal, experiential aspect ng faith, yung isolated, yung pang-ikaw, naging background na lang siya. Ang nangyari ay automatic Christian ka agad. Kapag pinanganak ka sa nasasakupan ng Rome. So, ibig sabihin, puro community, wala ng personal faith. Community lang, walang personal faith na highlight. Ang highlight ay, pag pinanganak ka dito, matik, Christian ka na. Ito ang territorial church. Now, pagdating ng Protestant Reformation, binabalik nila na ang Christian faith ay personal thing. Hindi siya automatic, hindi pag pinanganak ka sa Christian family, Christian ka kaagad. Hindi kapag nasa nation ka, Christian ka agad. Pag pasok ng Protestant Reformation, in-emphasize na kailangan mong ma-justify by faith, it's your faith. Ikaw, hindi faith ng iba. Ikaw mismo sa sarili mong pananampalataya. Dito na, binibigyan ng emphasis na kailangan mong ma-regenerate, no? At kailangan mo ng personal repentance. Pagkatapos ng Reformation period, Puritan movement naman. Yung Puritan movement ay parang a second wave ng Reformation. No? Second wave ng Reformation. Now, pagdating mga Puritan, mas pinersonalize na nila. Sobrang personal ng mga Puritans, di ba? Talagang ang target ng mga Puritans, maipakita na tunay kang believer based sa iyong conviction at action. Ganon yung tinuturo ng mga Puritans. Experiential faith. Hindi pwede na sasabihin mong believer ka dahil lang nasa isang community ka na puro Christians. Hindi pwede. Ine-emphasize nila, kailangan ikaw mismo may faith. Ipakita mo yung personal mo na experiential regeneration. Nung pagkatapos ng mga Puritans, dumating na yung First Great Awakening. Pagkatapos ng mga Puritans, eto na yung mga pangalan. George Whitefield, magkapatid na Wesley, John and Charles Wesley, at si Whitefield. Now, isipin nyo, bakit ganito? Dahil galing sila sa medieval period, kung saan kapag yung hari mo ay Protestant or hari mo ay Catholic, lahat kayo Protestant at Catholic. Hindi kayo pwedeng iba. Kung saan ka nakatira, yun yung religion mo. Kung saan ka nakatira, yun yung religion mo. Kaya etong mga Puritans, tapos later on, mga sa First Great Awakening, in-emphasize nila na hindi pwede yan. Kasi lumaki sila na mayroong Christian knowledge or Christian orthodoxy, pero hindi sila totoong regenerate. Hindi sila totoong nanampalataya. Inalakhan lang, naging cultural Christianity. Yung nangyari, pangkultura ito na pananampalataya. Kaya nung First Great Awakening, dito, sa bibig ni George Whitefield, nanggaling sa preaching niya, yung salitang, you must be born again. Kailangan ipanganak kang muli. Ipanganak kang muli. Hindi pwedeng Christian community tapos wala kang personal faith. Kailangan you must be born again. Yun yung preaching ni George at dinadagsa siya ng tao kasi walang ganong preaching. Kasi rare yung ganong klase ng preaching na ikaw mismo sa sarili mo, personal, individual, manalig ka at kailangan mong ipanganak na muli. No? Yan din ang kala Wesley, yan din ang kala Jonathan Edwards. Naalala niyo yung sinners in the hands of an angry God? Parang evangelistic yun, no? Kasi warning yun sa hell. Pero alam niyo ba kung saan niya pinreach yun? Sa church.
sa mga members ng church. Hindi iyon sa unchurch, kasi there is no such thing as unchurch sa time nila. Walang unchurch. Lahat merong church. Yung mga tao. Kasi pag pinanganak ka, babaptize ka, kasi pedo ba pa rin sila? Babaptize ka, tapos, ay ka na. So, pinreach to ni Jonathan Edwards at nagkaroon ng revival. Kailangan nilang manalig personally. No? So, ito yung mga in-emphasize of First Great Awakening. You must be born again. Kailangan conscious ka sa conversion mo. Hindi yun emphasized before, mula medieval period. No? Hindi emphasized na ikaw mismo ay personal ka na conversion experience. No? Kailangan may transformed heart ka. Kailangan may personal repentance and faith ka. Kailangan may assurance of salvation ka. So, itong born-again experience, quote-unquote, ay nangyari sa isang Christian community kung saan hindi believer ang karamihan. Hindi believer yung karamihan. Now, pasok tayo after dyan, Second Great Awakening. Sila D.L. Moody, sila Billy Sunday, sila Billy Graham, sila na yan. Now, ang nangyari na ay naging natural na yung ganong klase ng preaching. Kailangan maging born again ka, tumanggap ka. Dito na papasok sa Second Great Awakening yung decisionism. Dito na yung kailangan lumapit ka sa altar, kailangan sumunod ka sa sinner's prayer. Sino ba yun? Charles Finney, yes. Thank you, Pas. Si Charles Finney. Nagsimula itong mga to. Kailangan personal. So, nakita niyo yung switch? Dati, puro communal, walang personal. Ngayon, naging puro personal, ikaw at Diyos na lang. Ang pinaka-pinupukpok at ine-emphasize ay ikaw at Diyos, ikaw at Diyos, ikaw at Diyos, ikaw at Diyos. No? To the point na marami ang hindi naniniwala na hindi Second Great Awakening ito. Ito'y emotional. Marami dito emotional experiences. No? Now, isipin niyo, ganun yung history natin. Ngayon, modern evangelicalism na tayo. Dito sa modern evangelicalism, ganun na yung naging pinaka-standard. Kapag hindi ka Roman Catholic, kapag evangelical ka, dapat meron kang born-again experience. Kaya tinatanong natin, ako, Bible ba ako prior? Tinatanong, kailan ka na-saved? Dapat kabisado mo. Kapag hindi mo kabisado yung date, hindi mo kabisado. Pagdududahan ka pa. Kaya, di ba, kapag may nagpapamember sa atin, we are not strict na kailangan kabisado mo. Di ba? Hindi lahat ng believer, alam nila kung kailan nangyari. Yung one time. Na crisis conversion na tinatawag. Ano? Pero yun naging normal sa mga evangelicals. No? Now, sa lahat ng sinabi natin ngayon, sa history, ano yung merit? Of course, may tama. Anong tama? Kailangan may faith ka muna, personally, bago ka pumasok sa community ng Christians. Tama yon. That is correct. Hindi pwedeng sasama ka sa community ng Christians at tatawagin mong Christian ka dahil lang sumama ka sa community ng Christians. It must be personal first, ang faith, bago maging communal. Tama yon. Now, ito yung caveat. Ang danger ay naging too much individualistic. Yung individual faith. Masyadong na-hammer down na kailangan ikaw ang Diyos, ikaw at Diyos, ikaw at Diyos, ikaw at Diyos, to the point na nag-lead yun hindi sa community, kung hindi siya pa rin mag-isa. Individual faith leads to individualistic Christianity. No? Ang bawal yung ko tanungin, ang faith ko lang, kami lang ang Diyos na nakakaalam niyan. Hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng Christian community, ako lang at ang Diyos. Yun yung danger. Again, merong merit, kasi kailangan personal muna bago communal, pero may danger. Naging individualistic ito. No? So, ang pinaka take-away natin dun sa historical journey natin kanina, ay ang personal faith needs a community to thrive. No?
Personal, tapos communal, para siya ay mag-strive. No? Ito ang pinagkaiba, meron talagang inuutos sa atin ng Panginoon na isolated obedience. At merong inuutos sa atin ng Panginoon na communal obedience. Hindi one or the other. No? Kapag sinunod mo ang Panginoon, meron kang susundin mo dapat siya nang ikaw lang at siya. Pero meron ka rin pagsunod sa Panginoon na hindi pwedeng ikaw lang at siya. Kailangan kayo at siya. Ikaw at Diyos at kayo at Diyos. Kapag isa lang dito sa dalawa, incomplete. Mali. Hindi kompleto. Merong mga utos yung Diyos na kailangan isolated. Sinabi sa Matthew, no? Sa Matthew chapter 6, anong sabi ni Christ? Sa usapin ng fasting, sa usapin ng prayer, sa usapin ng benevolence. Sabi niya, kailangan walang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Hindi dapat alam ng iba. Sabi pa ni Christ, bawal malaman ng iba. Kapag nagpe-pray ka, you pray in the closet. Hindi ka pwede magsama sa closet. Pray tayo. Sabi ni Jesus, ikaw lang at siya, at ang Ama. Sabi ni Jesus, kapag nagtumulong ka sa nangangailangan, benevolence, huwag mo ipaalam sa iba. Personal yun, isolated obedience yun. At utos talaga ng Diyos yun. Hindi pwedeng sabihin, tara, sama-sama tayong mag-isolated obedience. Ikaw nga lang at ang Diyos eh. Yung tinuturo eh. So, meron totoong ganon. Pero, meron ding utos ang Panginoon na communal. Ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi mo siya masusunod na ikaw lang. Kailangan may kasama ka talaga. No? Pag sinabing bear one another's burden, yun yung magiging preaching mo bukas. No? Paano may bear yung burden kung wala kang kasama? Forgive one another. Paano papatawarin kung walang nagkasala sa iyo? No? Patawarin ko sarili ko. Just, ano yun? Ibang tao. Kailangan meron kang tutulungan, meron kang gagawan, or magkasama kayong gagawin ito. Hindi ka pwede mag-corporate worship nang ikaw lang. Aking kaluluwa. Sumamba tayo. Hindi. Online. Oo, online, no? Ako at ang Diyos lang at ang smartphone ko. Hindi. Teach one another. No? Kailangan ng mga yan na may kasama tayong iba. Thus, we cannot obey everything alone and we cannot obey everything together. Kailangan pareho. Hindi pwedeng makasunod tayo sa Panginoon nang palagi tayong may kasama. At hindi rin pwedeng makasunod tayo sa Panginoon nang walang kasama. Babalik tayo sa point. Ang pananampalataya ay personal at kailangan niya ng community para mag-thrive ito. We need a community, magkakasamang Christians, na individually sinusunod nila yung Panginoon. Magkakahiwalay sila, sinusunod nila yung Panginoon. Magkakasama nila sila, sinusunod nila yung Panginoon. That's the community we need. Hindi yung opposite dangers. No? Na susundin ko lang yung Panginoon kapag di ko na sila kasama. O kaya naman, susundin ko lang yung Panginoon kapag kasama ko na sila. No. Ang kailangan natin ay ang magkakahiwalay na pagsunod at magkakasama pagsunod sa ating Panginoon. Now, ang question natin ay, ano yung mapagtatagumpayan natin kapag tayo ay nagsama-sama? So, wala clarification yan ha, yung kanina. Now, ano yung mapagtatagumpayan sa loob ng community? So, hindi ako magdedwell doon sa isolated, doon sa communal. Paano tayo matutulungan ng pagsasama-sama sa gospel para magtagumpay tayo? Meron tayong 3 na pagtatagumpayan. Una, kasalanan. Pangalawa, kamalian. Errors, kasinungalingan. And number 3,
pagdurusa, mga suffering. So, number 1. Sa usapin ng kasalanan, kailangan natin ng ibang tao para tayo ay turuan, itama, at sila'y makakakita ng mga blind spots natin. At sila rin yung pwedeng maging examples natin sa holiness. This is something we cannot do by ourselves. Maganda at isang matured faith at isang pananampalatayang may integrity kung tinatama natin yung sarili natin kapag nakikita nating mali tayo. Kaya ikaw personally, ay, kasalanan ko to, mali ito. Kailangan kong mag-repent. Hindi ka na kailangan sabihan ng iba, mag-repent ka ng sarili mo. That is a faith with integrity. No, talagang yun yung may isolated faith. Kaya lang, brethren, hindi palaging gano'n. Hindi palaging gano'n. Hindi palaging nakikita natin yung sarili nating kasalanan. At hindi palagi na aware tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. We need someone, we need a brother or a sister in faith para sabihan tayo, bro, mali ang ginagawa mo. Hindi tama itong ginagawa mo. Kailangan natin ng something outside of us. Isang kapatid na may pakialam sa atin, covenant, at itatama tayo within that context ng relationship. So, ang kaya pinopromote natin ito, yung community na pinagtipan ng Diyos. No? So, hindi ito kung sino-sino lang. No? Bigla ka na lang i-message, i-correct ka, hindi mo kilala. No? Ang hirap tanggapin ng correction sa hindi mo kilala. No? May kasalubong ka na lang, no? Mali yan. Pero yung alam ka-covenant mo, alam mo na itong taong to, kasama ko talaga to. Kilala niya talaga ako. Mahal niya talaga ako kay Christ. Therefore, I will accept that kind of admonishment. Accountable. Hindi yun ibang tao. Hindi siya ibang tao. No? So, kailangan natin yun, brethren. Galatians 6:1, Matthew 18, yung discipline. Yun ang pinaka-purpose yun. Dahil tayo nagkakasala, kailangan nating patuloy na itatama. And we cannot grow from this. No? There will not come a time na sasabihin natin, uncorrectable na ako. Nasa ganitong edad na ako, bawal na ako i-correct. Ganito na ako katagal sa faith, wala pa kayo dito, di pa kayo napakamember, dito na ako, bawal ako i-correct. Hindi ganon. Hindi ganon. O kaya, pastor na kami, preacher na kami, bawal kami i-correct. Hindi ganon. No? We cannot outgrow this need. Yung pangangailangan natin na merong magtuturo sa atin. And hindi palagi na hard-hearted yun. Minsan di lang talaga natin alam. We are ignorant. Blind spot natin. Prayer yun ni David sa Psalm. Sa prayer ni David sa Psalm na, Lord, buksan mo ang isipan ko sa mga hindi ko alam na nagagawa ko na palang kasalanan. Ibig sabihin, you're not aware. Kung aware ka, ay hindi mo gagawin yon. Pero nung ipinaalam sa'yo na mali yun, you will reform yourself. No? At gano'n din, kailangan natin yung ibang Christians as examples of holiness. Kailangan meron tayong titignan ng mga mananampalataya na tutularan natin. Na visible, totoong alam mo, hindi ito yung... Kasi pag ibang tao, brethren, pag ibang tao, hindi natin nakikita yung mali nila. No? Hindi natin nakikita yung mali nila, puro magaganda lang yung nakikita natin sa kanila. Kapag yung hinangaan natin, o naging example natin sa faith, ay puro tagalabas ng church. Puro taga-malayo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin nakikita yung sins nila. Ang totoong kailangan nating matutunan ay gayahin yung kabanalan na nakikita natin na hindi perfect. Hindi perfect. Kasi pag ibang tao, ay, si ganito, ganyan, ang galing, ganun. Hindi mo pa nakasama sa bahay yun, brad. Pag nakasama mo sa bahay, si Kristo na ganon, mapapatanong ka rin. Pero sa loob ng covenant community, hindi yung mga taong alam mo bumabagsak,
Alam mo, nagkakasala. Alam mo, imperfect, pero sumusunod sa Panginoon. At they're trying their best to depend on God para sumunod sa Panginoon. Yun yung kailangan mo, real life, real people, hindi curated, hindi panlabas na nakikita mo, hindi talagang alam mo, no? Yun yung klase ng example sa kailangan mo malaman. No? Hindi yung facade na klase ng holiness. Yung totoong holiness na dadapa, bumabangon, didiretso pa rin, yun yung holiness na kailangan mo bilang isang believer. At yan ay matatagpuan sa community. Pangalawang mapagtatagumpayan ay hindi lang sin, moral yon, kung hindi also error. Ibig sabihin, mga maling kaalaman tungkol sa katotohanan. Ang isang community na gusto ng Panginoon ay hindi echo chamber lang. No? Pag sinabi natin na echo chamber, I have mentioned this kagabi, na echo chamber na kung ano ang sabihin ng mga leaders or sabihin ng church, yun na yun. Bawal na magtanong, bawal na pag-usapan, bawal na i-discuss, bawal ang differing view dito. Again, meron tayong bawal banggain yung gospel. Yung Trinity of Gospel, bawal banggain yun. Pero pwede magtanong, pwede mag-discuss, pwede pag-usapan. No? Lalo na yung mga outside of those orthodoxy and gospel issues. Pero dito papasok na iron sharpens iron. Proverbs chapter 27, verse 17. Sipin mo yan, pag mag-isa ka, walang magcha-challenge sa'yo. Iikot yung lahat ng knowledge mo sa sarili mo. At pipili ka lang ng teachers. Di ba, sa Timothy, you will seek teachers na magiging acceptable sa'yo. Ganun yung mangyayari. Ano yun? Chapso yun. Yun yung nangyayari sa marami. Chapsoy. Bakit? Kasi pili lang sila. Ito gusto ko, ito ayoko. No? At yung mga pinapakinggan nila, hindi nila nakakausap yun. hindi sila na-challenge doon sa kanilang mga pananaw. But, in a community, ang personal na mga beliefs natin ay na-challenge through teaching, the scriptures, through our own views, challenge. Sasabihin ko sa inyo, brethren, kahit na ang church natin ay 1689, Confession of Faith, pag pinasulat ko kayo lahat ng mga paniniwala nyo, ang dami magkakaiba. Marami pa rin tayong mga differences. And a Christian community challenges that. No? Alam niyo isang problem ng AI? Isang problem ng AI na sinasabi ng mga experts ay kasi finifeed niya lang yung sarili niya ng mga nasa internet. No? Kasi doon lang galing information ng AI. Tapos, finifeed niya yung sarili niya, yung AI, ng naging result ng pagkain niya ng mga internet information. So, paulit-ulit. Ganon. Sarili lang niya. At kung wala tayong community, ganun yung mangyayari sa atin. Ang kakainin natin, naisip lang natin, kakainin natin, paisipin natin, paikot-ikot lang sa sarili natin. Walang from outside of us na tayong makakausap. Na magcha-challenge sa mga pinaniniwalaan natin. At isa yun sa pinaka concerning at mahirap na klase ng pamumuhay bilang Kristiyano, yung hindi ka na sa challenge. Yung ang pananaw mo ay walang nagtatanong. Hindi tinatanong. Walang lumalaban doon sa pinaniniwalaan mo. That is a very concerning thing. No? Pero, positively, sa community, we also grow in truth to one another. Naalala niyo yung Bereans? Sinabi ni Apostle Paul na sila ay more noble than the Thessalonians. Bakit? Kasi tinanggap nila yung turo ni Apostle Paul, tapos binuksan nila yung Bible nila. No? Nag-grow sila sa
knowledge. Tinetest nila, scripture authority, pero nag-grow sila sa knowledge, hindi stagnant. Yun ang isang kabutihan ng isang Christian community. Merong growth sa usapin ng kaalaman sa Panginoon. Hindi satisfied. Ito yung alam ko, hanggang mamatay ako, ito lang. Hindi. Napakalalim ng katotohanan ng Diyos. Napakalalim ng revelation ng Panginoon. Diba yung Bible, sinabi ay, it is shallow that even a child can swim there. But it is so deep that even the finest scholars will never reach its depth. Ganon yung scripture. At isa yon sa ginagawa ng Christian community. Growing and growing and growing and growing and growing in truth together. No? Kapag wala tayong Christian community, pwede tayong maging satisfied sa alam natin. Siniisip natin, perfect na yung alam natin. Na-reach ko na. Na-reach ko na yung klase ng knowledge at wala nang i-improve ito. Ang daming ganon, brethren. At minsan sila pa yung walang alam. Kasi sila na may mga alam, ay alam nila na hindi pa nila na-reach yung lahat. Pero sila, na iniisip nila, ay alam na nila lahat. Sila talaga yung walang alam. They have just reached the very, ganito pa lang. No? At yun yung good ng Christian community. Kasi matcha-challenge tayo, uy, bagong tanong yan hindi ko pa naisip yan. Uy, may ganitong reading. Hindi ko na, ang tagal ko ng Christian, ngayon ko lang naintindihan itong verse na to dahil sinabi ni brother. Isipin niya na, nag-grow tayo together. Tuloy-tuloy na paglago sa kaalaman. Ano? Number 3, last, ng pagtatagumpayan ay suffering and trials. Hindi lang kasalanan, hindi lang kamalian, kung hindi maging sa ating mga sufferings. Isipin natin, brethren, merong sinabi si David, I think sa Kings or Chronicles, that he strengthened himself in the Lord. Nagsasuffer siya, talagang wala siyang malapitan, pinalakas niya yung sarili niya sa Panginoon. At kailangan marunong tayo nun. Kailangan marunong tayong palakasin yung sarili natin sa Panginoon. Pero again, hindi palaging ganun. Hindi palaging kaya mong palakasin yung sarili mo sa Panginoon. There will come a time na ang mga burdens at sufferings is too much to handle. Na kailangan natin ng kapwa natin para tulungan tayo, para samahan tayo doon sa ating mga paghihirap. Dito papasok yung comforting one another. 2 Corinthians chapter 1. Sabi ng 2 Corinthians, comfort them with the comfort that God has given you. Yung mga sufferings na meron tayo, hindi yan para lang sa atin. Naranasan natin yung mga sufferings na yun para sa susunod na mga Christians mas bata, mas bago, sa unang beses na maranasan nila yon, you can say, I have experienced that. Pwede mo sila i-encourage. Dumaan na rin ako dyan, nakalampas ako sa biyaya ng Panginoon. At you can comfort them with the comfort that God has comforted you. Kaya, community. Kasi, kung ikaw lang, mag-isa, sino ko-comfort sa'yo? O kaya, sino i-comfort mo? Palaging sarili mo. Ganon, hindi. May iba na mga mananampalataya, no? Guiding them through suffering at bilang, wala ka pang sinasabi, believer, pero alam ng mga fellow believer that you have experienced so much suffering, but you're still there. You still worship. You still sing to God. You still continue in the faith. You still hope for the second coming. You're still there. Ang laking encouragement yun sa mga mananampalataya. Gusto kong maging ganon. Pag dumating na ako sa ganon, gusto kong maging ganon. Bilang isang believer, bilang example, no? So yun yung tatlo, sin, error, saka suffering. Tatlong hindi pwedeng kaya natin palagi ng mag-isa.
May mga times, kaya natin, pero hindi palagi. No? So, application, 4 na application. Number one, first application, we should pursue belonging, not just attendance. We should pursue belonging, not just attendance. Allow yourself to be known. Ipakilala mo talaga yung sarili mo sa Christian community na kinabibilangan mo. Hindi pwedeng nandun ka, pero hindi ka pa rin nila kilala talaga. Kilala lang nila mukha, pangalan. Beyond that, sino siya? Sino ka? Alam ba nila yung suffering mo? Alam ba nila yung struggle mo? Alam ba nila yung mga nangyayari? Allow yourself to be known. Isang way yan para dun sa triumph through community. Paano ka itatama kung hindi nila alam ang kahinaan mo? Paano tayo mag-uusap sa katotohanan kung hindi mo ino-open yung sarili mong mga pananaw, sarili mong paniniwala? Paano katutulungan kung hindi nila alam na nagsasuffer ka na pala? So yung tatlong yun, no? Allow yourself to be known. Kailangan ipakilala mo yung sarili mo bilang isang mananampalataya. Hindi tayo mega church. Hindi tayo mega church. Anong ibig sabihin natin doon? Hindi tayo mega church na pwede kang umattend doon, umalis ka, tapos walang makakapansin. No. Ang Christian community, napapansin ka palagi. Hindi mo alam. Napapansin ka palagi. Ang covenant community, napapansin ka palagi. Alam ng buong church kapag wala ka. Alam ng buong church may problema. Alam ng buong church there's something na kailangan ayusin. No? Hindi tayo mega church. Na you can come and go. Hindi ganon. Na-attend ako dito, okay, nagawa ko na, alis na ako. No. No. Allow yourself to be known. Makakalimutin kami ni Pastor. Okay? sa maraming bagay. Pero isa di tayo makalimutan, pangalan nyo. Marami tayo pero alam namin yung pangalan nyo. And by the way, hindi lang kami. Pati yung kapwa nyo member, alam nyo. Sa mga lumang member, allow yourself to be known sa mga bagong member. Lalo na. Kasi yung mga bagong member, magpapakilala talaga yan. Ako si ganito, ito yung nangyari. Pero sa buong congregation natin, allow yourself to be known. No? James chapter 5 verse 16, confess your sins to one another. Romans chapter 12 verse 10, love one another with a brotherly love. Ang Christian community ay relational. Tayo ay nag-worship kasama ng mga taong kilala natin at kilala tayo. Hindi ito Roman Catholic Church. Pupunta ka doon, wala kang kakilala. Worship kayo. O kaya mega church. Hindi tayo ganon. Pupunta ka doon, di mo kilala halos lahat. No? Kilala mo lang yung pastor kasi napapanood mo. Hindi tayo ganon. Kilala natin ang isa't isa. At ipakilala natin yung sarili natin sa isa't isa. Para saan? Ma-overcome natin. Itong mga tatlo na kailangan natin ma-overcome. Kaya isa ito sa goal, no? Nung inorganize itong, camp, family camp. Isa sa goal yun, kapag may family camp, magkakilala-kilala. Yung sinasabi ni Sir Lee, magkaroon ng camaraderie. Magkakilala-kilala sa isa't isa. Number 2, application. Number 1, allow yourself to be known. Number 2, cultivate mutual accountability. Kaka-preach nung ni Pastor Erdi, no? Ecclesiastes 4, 9-12. Ano yung tatlong nandun sa Ecclesiastes? Sorry pa sa, kabisado lang. Kapag labor, ibig sabihin, may kasama ka nagtatrabaho. Kapag bumagsak ka, may tutulong sa'yo. Pag nilamig ka, merong magpapainit sa'yo. Ibig sabihin sa usapin ng faith. No? So, tatlo yun. Sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9-12.
Ibig sabihin, pag may kasama ka, may tutulong sa'yo sa usapin ng pangangailangan. You cannot be corrected, encouraged, or supported if you are hidden. No? Hindi ka pwedeng encourage, suportahan, at matama kung ikaw ay nakatago. Therefore, we should cultivate mutual accountability. Kung saan willing tayong magsalita sa kapwa believer, at yung kapwa natin believer ay pwedeng magsalita sa atin. Na walang barrier. No? Na walang barrier. Na hindi, bawal mo ko kausapin. Hindi ganon. O kaya, iniisip ko, hindi, bawal kong kausapin yung brethren ko. Hindi ganon. No, we can talk to each other. No, pwede tayo makipag-usap sa isa't isa. You can ask. You can talk. You can tell one another. No, pwede nahihiya yung iba, pero I would say this to you, sa interview pa lang, sinasabi namin ni Pastor pwede mong kausapin kahit sino. No? May isa kaming nalaman na experience from another church na iniisip nila, hindi nila pwedeng kausapin yung pastor nila. Iniisip nila, hindi nila pwedeng kausapin yung pastor nila. Na kailangan magkaroon muna sila ng position sa church bago nila makausap yung pastor nila. No, it's not like that. At hindi yan totoo sa mga pastor lang, kundi sa buong kapatiran, brethren. Pwede mong kausapin kahit sino sa kanila, sa mga kapatiran, no? So, hindi ito sa usapin lang, sino lang yung close mo, sino lang yung preference mo, sino lang yung palagi mong katabi sa worship. Ano, kabisado natin yan, sa worship natin, alam mo kung sino yung nakaupo. Pakiramdam mo, upuan mo na yun, no? Hindi mo upuan yun. Hindi mo upuan yan. Kaya natakot sila kay Paul nung sinabi ni Paul minsan, nag-preach bago mag-preach si Paul, lapit kayo sa unahan. Nag-change ng seats yung iba. Pero ibig sabihin, kahit sino pwede mo makatabi. Kahit sino pwede mo kausapin. Kahit sino, accountable tayo sa isa't isa. Walang hindi accountable sa isa't isa sa usapin ng covenant community. No? Pang-apat. Pangatlo. Engage in theological humility. So, usapin ito nung errors, no? Huwag tayong matakot na maitama, o huwag rin tayong matakot na sabihin kung ano alam natin. Hindi tayo nag-uusap sa usapin ng kaalaman natin sa kasulatan para ipahiya yung isa't isa. Kapag tayo nag-uusap sa usapin ng katotohanan, gusto natin malaman kung ano talaga yung sinasabi ng scriptures. Hayaan mong maitama ka ng iba, okay lang yun. Hindi mali yun. Kahit mag-disagree tayo, okay lang yun. Hindi masama yun. Again, hindi tayo cult. Pwede tayo mag-disagree. No, before, tinry namin, si Brian, ako, si Jesho, nung may pa si Jesho. Nag-usap kami tungkol sa politika. Kasi iba-iba kami ng presidential candidates. Hindi naman kami nag-away. Pero iba-iba kami ng paniniwala. May mga mas strong yung paniniwala, okay lang. Brethren, okay lang na mayroong disagreement. Okay lang na magkaroon ng agree to disagree. Hindi kailangan malamatan ang relasyon, hindi dahil lang magkaiba tayo ng mga pananaw sa ilang mga bagay. No? Of course, ang paniniwala mo, kaya mo paniniwala yun, dahil conviction mo yun. Sana based on scripture. No? Pero allow yourself to be challenged and to sharpen our understanding. Kaya mga kapatid, kapag nagpa-Bible class, di ba, yung ibang mga questions, mahirap, pero okay lang. Di ba kapag nagmi-meeting tayo sa church, sa usapin ng decisions, may mga nagdi-disagree, pero okay lang. Hindi masama yun. Of course, ang dinideepen natin ay yung knowledge natin sa gospel. Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1:18, basahin natin. Come. Sino nagsasabi nito? Diyos. Sabi ng Diyos, come, let us reason together. Wow.
Sabi ng Panginoon, says the Lord, though your sins are like scarlets, they shall be white as snow. And though they are red like crimson, they shall become like wool. Ano yung reason together? I-reason natin together yung gospel. Yung ebanghelyo pinaniniwalaan natin. Ano? Para yan, mapalalim palalo ang ating kaalaman sa ebanghelyo. Maging sa ibang mga theological beliefs natin. Okay lang na mag-iron sharpens iron tayo, hindi tayo magkakaiba. Kaya pag naririnig niyo po yung ibang mga kalalakihan dito, nag-uusap ng eschatology, okay lang yon. Ha? Doon kailangan itama. Hindi, itatama yon. Pero, yung discussion, okay lang yon. Hindi mali yon. No? Kapag minsan, asan si Japet? Japet, nandiyan ka ba? Kaya, si Daisel? Wala, okay. Kapag nag-intro si Tito Jacob ng King James, okay lang yun. Brethren, okay lang yun. Kapag mayroong mga ibang pananaw na ini-introduce, okay lang yun. Alam nyo, mas matcha-challenge tayo na, oo nga, no? Bakit nga ba ito yung paniniwala namin? Hindi masama. Brethren, ang masama ay naniniwala ka nang hindi mo alam kung bakit. Ang masama ay naniniwala ka nang hindi mo alam kung bakit. Isipin mo, may mga differing views, alam nila kung bakit sila naniniwala doon. Tayo. Iron sharpens iron. No? Yun ang gusto natin mangyari sa isang Christian community. Itong tinatawag natin na theological humility. Ang pagpapakumbaba, theologically, ang ibig sabihin ay pwede mo kong tanungin. Pwede mo kong tanungin. Itong conviction ko, pwede tayo mag-usap. Yan ang humility. Dahil ang theological pride ay basta ito paniniwala ko, wag mo ko kausapin. Yan ang pride. Ito paniniwala namin sa ARBC, bawal yung questionin, yan ang pride. No? Ang humility ay theological discussion. And number 4, lastly, brethren, be involved in comforting one another in times of suffering. Isa to sa natutunan ko kay Pastor. Kaya hinahayaan ng Panginoon na may suffering yung mga believers ay para maipakita yung pagmamahal sa isa't isa. It's a perfect time para maipakita. Kasi kung walang nagsasuffer, paano natin may papakita na may pakialam tayo sa isa't isa? During those times of suffering, dun mas naipapakita na we care for you. May pakialam tayo sa isa't isa. Kaya hinahayaan ng Panginoon yan. There will times of okay, pero palaging magkakaroon times of suffering. At sa times ng suffering, yun ay perfect time to show our love for one another. Ano? Yun ay providence ng Panginoon na very meaningful. Napakahalaga. Pag tinanong mo ang lahat ng relasyon, saan sila mas tumibay? Sa kasiyahan? Wala. Walang 50 years na married na magsabi sa iyo, tibay ng relasyon namin kasi ang saya-saya namin. Okay. Alam sinasabi nila? Kasi ups and downs. Sa panahon na sobrang hirap, magkasama pa rin kami. Lalo na doon sa sobrang hirap. At isa yon mga kapatid, be involved in the suffering. At ito again, yung mega church. Hindi sila magkakilala. Ano bang alam nila sa nangyayari sa isa't isa? Wala. Pero tayo, binibigyan tayo ng opportunity kapag nalaman natin yung suffering ng isa't isa, we can be there to show sa iba't ibang means, of course, sa pagbibigay ng comfort at pagmamahal. So, yun lang yung 4 na application natin. Let me end with this. Dinesign ng Panginoon ang ating buhay pananampalataya, sanctification, missions, at worship. It is a group project. Group project ang pananampalataya. Hindi ito individual project.
Sa school, sino may gusto dito group project palagi? Uy, wala. Ang hirap kasi, no? Sa school, ang gusto natin, hindi, kanya-kanya. Kasi minsan sa group, ako nagbibuhat ng buong group namin eh. May walang ginagawa, may ambag lang pera, ambag pansit kanton, tapos isa, gagawa siya lahat. Brethren, that is like in the church. Pero ganun yung design ng Panginoon. Hindi niya design na individual lang project ito. Ang design ng Panginoon, ito'y group project. Yung Christian life, group project siya. Ibig sabihin, lahat tayo may ambag. Sa usapin ng pag-overcome nitong mga to. Ang project natin, itong tatlo. Sin, falsehood, saka suffering. Yun yung project natin. Bilang mga mananampalataya. At kailangan natin yung isa't isa. Kailangan magkaasawa. Lahat tayo may par. Lahat tayo merong ambag. Galit na galit yung iba, no? Thesis nila, group. Ma'am, pwede bang individual na lang? Ganyan din ang tanong natin sa Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, no. 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 Hindi. Ako ang masusunod. At ang Christian life ay group. By group. Group project nyo ito. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong kadakilaan. At ito po ay totoong hamon sa amin bilang mga believers. Alam namin, Panginoon, mas madali na mag-isa sa faith. Kasi ang iniisip namin ay kaya namin mag-isa. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Sa mga panong iniisip namin na kaya namin mag-isa, kaya namin ang kasalanan ng mag-isa, kaya namin ang kaalaman ng mag-isa, kaya namin ang pagdurusa ng mag-isa. Patawad po, Panginoon. Hinihiling ko po na sana sa aming covenant community, tulungan niyo kami ma-overcome ang mga kailangan namin i-overcome dahil lamang sa biyaya ninyo sa amin together. Help us, Father, dahil ikaw lang ang may kakayanan na gawing isa ang magkakaiba. Ikaw lang ang may kakayanan na pagtipunin kami na mga magkakahiwalay sa aming buhay. And bring us together dahil sa iyong ebanghelyo. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.